So let's go, o let go, and let's go. What progress requires. At nung nakaraan, tinalakay natin, I want you to just believe and bear with me. What progress requires, tinalakay natin nung nakaraan, ano ang kailangan ng progress upang tayo may progress to move forward is number one, letting go of what's holding us back. So bago tayo, because progress requires, ang pag-usad ay nagre-require na meron tayong dapat na bitawan sa buhay natin. So number one na tinalakay natin nung nakaraan, letting go of what's holding us back. So kung nais nating umusad kasama ng Panginoon, sapagkat minention ko na sa atin ito, kung dadalhin tayo ng Panginoon, kung lalakad tayo sa ating buhay Kristiyano, actually, darating tayo sa point na habang lumalakad tayo ng kasama ang Panginoon, darating tayo sa point na aakyat pa rin tayo, susulong pa rin tayo. And the question would be, sasama ka ba? At tinanong natin nung nakaraan kung what are the things that holding us back in moving forward. So number one, nakita natin nung nakaraan, ang isa sa mga bagay na parang mag-hold back sa atin upang tayo ay maka-move forward, yung dwelling on the past. At hindi lamang past ng mga tao, binanggit natin nung nakaraan na meron tayong kailangan na bitawan, past failures natin, past mistakes. So kung magkamali man tayo nung nakaraan, bitawan na natin, kalimutan na natin. Huwag na nating dalhin pa sa hinaharap. Huwag mo nang dalhin kung anong mga pagkakamali mong desisyon dati. Ay, tapos na, bago nang ginagawa ng Panginoon. Maging ang ating mga past accomplishments dati. So mayroon tayong may napagtagumpayan tayo dati. Dati maganda yung mga nangyayari sa buhay natin. For example, nagtatagumpay tayo. Ngayon, parang ang nakikita natin, parang stagnant tayo. So, kapag binalikan pa natin yung ating mga past accomplishments, doon na yan bumabalik yung mga regrets natin. Doon na yung kasabay na niyan yung mga regrets. Pag regrets is panghihinayang ka dati kung sana ganito. Kalimutan mo na yon. Yung regrets, disappointments, maging yung ating mga past na hurts. At upang tayo ay makasulong, pasulong, kalimutan natin yung let go of those things that holds us back and then embrace the new season. Kailangan nating i-embrace ang bagong season. So sabihin mo sa katabi mo, embrace mo yung new season. Embrace natin ang new season. Marami sa atin, hindi po ba? Marami sa atin baka namumuhay pa tayo sa nakaraan. Tapos ngayon, iba na. Iba na yung ginagawa ng Panginoon. Sino nakakaranas sa inyo na ganito? Na iba na, ginagawa ng Panginoon. Iba na to. Hindi na to yung dati. Ang sabi ng Isaiah 43:18-19, balikan lang natin ng konti. Ito ang sabi ng Panginoon, do not remember the former things. Huwag nating alalahanin yung mga nakaraang bagay, nor consider the things of old. Sabi niya, behold, I will do a new thing. Now, it shall spring forth. Shall you not know it? Question mark. Shall you not know it? You shall know it. Kailangan nating makita, malaman na merong ginagawa ang Diyos na mabuting bagay. Kaya ang utos niya sa mga Israel, yung dati tapos na. Kalimutan nyo na yon. Bagong bagay yung ginagawa ko. Ang sabi ng Isaiah 43:18-19 sa Message Bible, forget about what's happened. Don't keep going over old history. Be alert, be present. I'm about to do something brand new. Wow. Sabihin natin brand new. Alam niyo po ba na yung mga bagay na bago, magaganda? Yung mga bagong bagay, amen. Bagong sasakyan,
bagong iPad, bagong bahay. Excited ka pag mga bago. Amen? Halimbawa, kung halimbawa, nakalaro na ba kayong puzzles? Yung puzzle na kung saan dinudugtong-dugtong yung mga pira-piraso. Merong mga 20,000 na mga puzzles, 5,000. Minsan sa piraso ng buhay natin, hindi natin makita kung saan siya nag-fit sa puzzle. Ang nakikita natin, malaking picture na ganon. Buti sana kung mukha, okay pa. Tapos 100 pieces ng puzzle, okay lang, madali lang siya. Malalaki. Pero kapag 2,000 na, tapos ang nakalagay sa pinaka-drawing niya beach. Meron lang dalawang kulay, green at saka blue. Tapos ang liliit ng mga piraso ng puzzles, hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang bawat piraso. Minsan sa buhay natin ganon, may nakikita tayo picture, oh Lord, praise the Lord. Pero kapag binuksan mo na yung puzzle, hindi mo na alam kung saan nag-fit. Lord, ano ito? Saan ko ilalagay ito ngayon? Pero tutulungan ka ng Panginoon ay lagay lahat. Amen. Pero kapag nabuo mo na, halimbawa nabuo mo, 2,000 puzzle, nabuo mo, hindi ka na na-excite. Ang gagawin mo, sisirain mo uli. Tapos pipilitin mong buuin uli. Di ba? Pagka nabuo mo na uli, magsasawa ka, nabuo mo pangalawang beses, pangatlo, ang gagawin mo, bibili ka uling bago. Bubuuin mo uli. Kasi meron sa atin, nga, na-drive ko yung point na yan. Kasi minsan sa atin talagang gusto natin ng bago sa buhay natin. Ay sabi ng Panginoon, be alert. Be present. I'm about to do something brand new. It's bursting out. Don't you see it? There, I am making a road in the desert, rivers in the badlands. Meron ako mga point na binigay natin nung nakaraan, babalikan lang natin ng konti. You cannot walk into God's future while holding onto yesterday. Hindi tayo makakalakad. Mahihirapan kang maglakad sa future na inihanda sa iyo ng Panginoon. Kung tangan-tangan mo pa yung nakaraan, mabibigatan ka talaga. Kaya kailangan mong limutin ang nakaraan. Ulitin ko ulit. Ang nakaraan, ang iyong mga pagkakamali. Ang iyong mga disappointments nung nakaraan. Maging yung iyong mga tagumpay. Kasi nandiyan yung mga regrets mo sa nakaraan. So sa bagong bagay na inuumpisahan ng Panginoon sa iyo, kahit na itong season na ito, mga kapatid, bago ito. Bagong season ito. Maaring sabihin ko sa inyo siguro na kahit na ito sa generation natin, bago to. Hindi pa natin ito nadadaanan. Kaya kailangan natin ng patnubay ng Panginoon, gabay ng Panginoon, salita ng Diyos, karunungan na ating kakailanganin upang tayo ay magpatuloy. Sabihin natin magpatuloy. Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin, magpatuloy. Amen. Merong iba sa atin na okay na tayo, hindi ba? Parang disappointed na tayo. Ang dami na natin mga pagkakamali. Lord, dito na lang ako. No. God is calling us forward. Tinatawag pa tayo ng Panginoon forward. Kaya lang ulitin ko ulit, tinatawag tayo ng Panginoon to progress, to move forward. But progress again requires letting go of things that doesn't belong to your future. Progress requires releasing what God is asking you to release. So tatanungin ko kayo, halimbawa, ano ang pinare-release sa iyo ng Panginoon? Alam niyo po ba na kapag kayo ay bibigyan ng isang bagay, halimbawa may magbibigay sa inyo, bibigyan ka ng Panginoon ng regalo na hindi mo kayang hawakan sa isang kamay, kundi kailangan mong dalawa, ay may hawak-hawak ka. Hawak mo siya. Binibigay ka ng Panginoon, bitawan mo.
Amen. Para makuha mo kung ano yung gustong ibigay sa ng Panginoon. Kasi hindi pwede na magsama sila sa kamay mo. Hindi sila pwedeng maupo sa gitna ng puso mo na silang dalawa. Progress requires releasing what God is asking you to release. You cannot embrace the new while continually holding on to the old. Progress requires embracing the new season that God is opening. So, ini-embrace siya yung bagong season. At minsan, kung wala tayong nakikita, katulad, natutuwa din ako kanina sa ating praise and worship because minsan, alam niyo, sa praise and worship, hindi lang talaga siya kanta. Kundi hindi lang din siya, minsan, dumadating tayo sa point na it is a faith declaration, nagde-declare tayo. Na sa buhay mo, kahit na hindi mo nararamdaman ito, yet you declare. Halimbawa, nararamdaman mo, parang lahat ng pangyayari sa buhay mo, parang hindi maganda, parang down na down ka, halimbawa lang. Pero sa ating mga awitin, halimbawa na ihahanda, na sinasabi natin, God is good, God is faithful. So hindi mo hinihintay ang emosyon mo, kundi nagdi-declare ka. Dinideclare mo, ang Diyos ay mabuti sa buhay ko. Amen. Wala ka nakikitang bago, pero I'm seeing a new thing. Di ko na lang makanta eh. And progress requires embracing the new season that God is opening. God, katulad na banggit natin, God cannot feel hands that refuse to let go. Let go. Everybody say, let go. Let go. And embrace the new season because progress requires release before it requires movement. Progress requires release before it requires movement. Yun yung progress. Ang progress, kailangan nagre-require siya ng release. Bitaw. Bago siya magre-require ng hawak sa panibago. Kaya, totoo po yun sa buhay. And spiritually, more so sa progress na nais pagdalhan sa atin ng Panginoon. Number 2, what progress requires? Number 2, what progress requires? It requires a decision that will follow the Lord forward. So, ang progress, hindi lamang pag-let go, kundi ito ay isang desisyon na susunod ako sa Panginoon. Amen. Kasi hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Sa ating paglakad bilang mga mananampalataya kay Kristo, darating tayo sa punto kung saan dadalhin ka ng Panginoon sa panibagong yugto ng buhay mo. Mas mataas na bahagi, mas malalim, at mas malawak. Darating ka doon. Pero maraming mga Kristiyano, nagsisettle sila sa kung saan sila. Kaya hindi nila nararanasan ang mas. They don't go from strength to strength. They don't go from faith to faith. They don't go from glory to glory. Kasi nagsettle lang sila. Okay na to Lord, ligtas naman ako. But God is taking you somewhere that is, hindi mo pa na-experience sa buhay mo. At kung alam natin ito, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano ang satisfaction ng buhay nung makilala natin si Jesus. Kung totoo ang pagbabago, kung totoo ang tinanggap nating kaligtasan, yan yung bagay na wala ka pang natikman sa mundo maliban dyan sa kaligtasan mo. Wala pa. Kaya ang tunay ng mga Kristiyano hindi makikipagpalit sa kung ano ang naranasan nila kay Kristo kaysa sa mundo na kaano man ang inaalok ng mundo. Maliban lang kung sila ay nadaya. Subalit ang mga Kristiyano, wala ka pang naranasan na tunay na kagalakan sa iyo, kapayapaan at satisfaction sa buhay mo maliban ng tinanggap mo si Kristo Jesus sa buhay mo. Yan ay pinatutuhanan ng Santong Espiritu. Subalit sa paglakad natin sa Panginoon,
hindi diyan natatapos. Ang nais na maranasan ay paranas ng Panginoon sa iyo. Meron siyang mga bagong bagay na nais na iparanas sa iyo. Mga bagong bagay, mas malalim, mas malawak, mas mataas na bahagi ang gusto niyang maranasan natin. So kung meron tayo sa ating kaligtasan, nakaranas tayo ng bagong bagay na wala sa mundo. Amen. Meron kang nais na iparanas ang Diyos sa buhay mo habang nasa mundo, subalit mga bagay na totoo, makalangit na bagay. So dadalhin tayo ng Panginoon doon. Gagamitin ka ng Panginoon kung magpapagamit ka. Sa isang tunay na buhay na kung saan ikaw ay makakaranas ng kaganapan o satisfaction sa buhay mo na hindi mo naranasan sa mundo. Wala pa rin maikukumpara, of course, sa buhay na kung saan naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Amen. A decision. Progress requires a decision that will follow the Lord forward. Ang tanong, dadalhin ka ng Panginoon. So ang tanong, are you willing? So yun yung magiging tanong sa atin. Kasi ang Panginoon, hindi tayo hihilahin ng Diyos sa kamay. At hindi Kanya sasabihin, halika. Hindi Kanya hahatakin. Alam niyo gagawin sa atin ng Panginoon, He will take you by the hand. Kukunin niya ang kamay mo. Kung iaabot mo ang kamay mo at sasabihin mo, Lord, take me by the hand. Lead me in the way that I should go. Hindi ka hihilahin ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, ganyan yung nature ng Panginoon. Sa atin, hindi po ba katulad, halimbawa, kung may mahal ka sa buhay, o kaya ikaw ay isang leader na gusto mo ang congregation o ang mga mananampalataya ay dumating sa point na, alika, meron ka pang mga bagay na kailangan mong maranasan, mas magagandang bagay na nais iparanas sa iyo ng Diyos, hindi pa tapos. So, merong mga level pa na pagdadalhan sa iyo ng Panginoon na kung saan mas mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Meron pa. Meron pang nais na pagdalhan ng Panginoon sa atin. Kasi minsan, sa buhay natin, kung hindi tayo nagiging aware, hindi po ba kung tayo nagsisettle na lamang, makikita natin na para bang okay na ako dito, makakain lang ako 3 beses isang araw, okay na. Akala natin okay na yon. Nagiging humble tayo. Pero sa totoo lang, ay hindi tayo nagiging kagamit-gamit sa Diyos. Nang mas higit. Okay na ako dito, makakain lang kami 3 beses ang araw, okay na. Pagka ganon, iniisip mo lang yung sarili mo. Pero hindi yan ang gustong gawin ng Panginoon sa iyo. Gusto kang suplayan ng Panginoon para hindi ka lang 3 beses makakain sa isang araw, kundi may merienda pa at meron ka pang maipamigay. Kasi ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin, we are to be blessed in order for us to be a blessing. O paano tayo magiging pagpapala kung hindi tayo pinagpapala ng Panginoon? At kung bakit hindi tayo napagpapala ng Panginoon? Kasi nakontento na tayo. Amen. Subalit ang nais ng Panginoon, gamitin tayo mga kapatid. But God is taking us, leading us forward upang maranasan natin ang mga mahigit na mga bagay na nais iparanas ng Panginoon sa atin upang higit tayo na maging pagpapala. Amen. Are you willing? Amen. Progress requires a decision, a settled. Ang progress nagre-require ng decision. A settled yes to God's direction. Anong klase ng a settled internal yes to God's decision? Ang progress nagre-require siya ng settled, ano next word? Internal yes to God's direction. Internal, sa loob. Ibig sabihin yan, nagpapasya ka ng pusa. Susunod ako, Lord. Desisyon sa loob.
Kung gusto natin na maranasan pa, katulad na sinasabi natin nung nakaraang linggo, hindi po ba, na ang kalooban ng Panginoon sa atin ay hindi maging stagnant. Ang kalooban ng Panginoon sa atin is to move forward. God calls us to greater things. Ano-ano yung mga scriptures na binuksan natin nung nakaraan? The Lord's calling us from faith to faith, from glory to glory, from strength to strength, from victory to victory. Yun yung kalooban ng Panginoon sa atin. But that progress requires an internal yes. Isang pagpapasya ng gagaling sa loob mo na, Panginoon, gusto ko umusad. Gusto ko pa na maranasan ang higit mong kabutihan sa buhay ko. Hindi yung, Lord, okay na ako dito. It would require an internal yes to God. Sabihin natin na word na internal. Sa Acts chapter 7 verse 39 may makikita tayong ganito. Alam natin ang istorya ng Israel, hindi po ba? Nilabas sila sa Egypt. Tumawag ang Panginoon, tinawag niya si Moises upang ilabas sila sa Ehipto. Pinangunahan sila. Pero sa Acts chapter 7 verse 39, nung nangangaral si Stephen, nireveal niya ito sa mga taga-Israelita na kanyang pinapangaralan. Sabi niya, whom our fathers would not obey, hindi daw sinunod si Moises, but rejected. And in their hearts, they turned back to Egypt. Sa kanilang puso, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Lahat ng generation na dinala ni Moses, hindi nakapasok sa lupang pangako. Tanging si Joshua lang at si Caleb ang nakapasok at ang kanilang mga anak. The rest ng galing sa Egypt, patay lahat. Hindi nakapasok. Si Joshua lang at si Caleb because they have a different spirit. Sila nakapasok sa lupang pangako. Bakit hindi sila nakapasok? Ito yung ni-reveal ni Stephen. Sabi niya, hindi sila nakapasok because whom our fathers would not obey, hindi na sinusunod si Moises, ang Diyos sa pamamagitan ni Moises, and rejected, and in their hearts, they turned back to Egypt. Kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako, kasi sa puso nila, laging nandoon sa Ehipto. Ito yung kanilang problema. Listen, are you ready? Ang problema ng mga Israelita is this: God can take them out of Egypt, but God cannot take Egypt out of their hearts. Yun yung naging problema nila. Kaya silang ilabas ng Diyos mula sa Ehipto, pero hindi kayang ilabas ng Diyos ang Ehipto mula sa puso nila. Kasi that would require an internal yes to God. Isa yan siyang pagpapasya na magmumula sa puso. Katulad ng maraming Kristiyanong ligtas. Halimbawa, ligtas. Sinasabi nila, okay na ako. Ligtas na ako. So really the question is, ligtas ka na ba? Nanampalataya ka na ba? The real question is, susunod ka ba sa Panginoon after kang maligtas? Lalabas ka ba ng mundo? Minsan, hindi tayo malayang, kumbaga, hindi tayo lubusan nagkakaroon ng nagagamit ng Panginoon because nailabas tayo ng Panginoon sa mundo. We have been translated into the kingdom of from the dominion of darkness into the kingdom of the Son of His love. Yet, sa puso natin, merong mga bagay ng mundo. Amen. But the Lord is calling us forward. Amen. Here's the truth. Ito yung katotohanan dyan. You can live a place physically. Pwede mong maiwanan ng isang lugar physically wala ka sa isang lugar. Right? Pero nananatili ka doon while remaining there emotionally, mentally, and spiritually. Isang katotohanan yan.
Pwede mong iwanan ng isang lugar, physically, wala ka sa isang lugar, pero emotionally, spiritually, attached ka doon. Ang mental state mo, emotional state mo, at ang spiritual state mo ay nandoon sa pinanggalingan mo. Kaya, progress requires letting go of what's holding you back and to moving forward. Kasi pwedeng, nakalabas ka na, pero ang state mo, emotionally, spiritually, and mentally, nandoon sa dati mong pamumuhay. Amen. Ang question sa atin, the question is not simply, alam niyo, when it comes to discipleship, itong mga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ito settled na yung, halimbawa, let's ipagpalagay natin na ang kaligtasan mo, settled na, ligtas ka, going to heaven. Tinanggap mo ang Panginoon Jesus sa buhay mo, pagpalagay natin ganon. But when it comes to discipleship, the question is, ang question sa atin ngayon ay hindi na lang, naniniwala ka ba kay Kristo? Ang question ngayon sa kung magpapagamit ka sa Panginoon, ang question really ay, susunod ka ba kay Kristo? Mayroong mga mananampalataya. So ang question ko ngayon, when it comes to discipleship, the question is, are you a believer of Christ? When it comes to discipleship, at kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoong Jesucristo, ang question is hindi lang, are you a believer of Christ? But are you willing to follow Christ? Sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, halimbawa, if you want to go all the way for God, the question is, not only are you a believer, but are you willing to follow the Lord? Would you allow Him to take you from where you are and mold you and anointed you for more anointing, graces, and places that He has prepared for you? Are you willing? Kasi meron pa, halimbawa sa experience natin sa ngayon, honestly, sa experience mo sa ngayon, at tanungin mo ang sarili mo, is there more to this? Tanungin mo ang sarili mo, meron pa ba, Lord? Is there more of you that I can experience? Meron pa. Pero ang tanong, are you willing to go up a notch higher? Sunod ka pa. Meron ka pang kailangang bitawan. Amen. Yan po ang dahilan, mga kapatid, na kung na-mention na natin to last week. Maraming mga Kristiyano, maraming mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo, pagdating sa point na i-challenge na sila ng Panginoon na sumunod at maging alagad, a follower of Jesus, hindi na sila sumasama. Yun yung kaibahan. Yun yung kaibahan ng pagiging disciple at pagiging believer lang. A believer might follow Christ from a distance. But a disciple will walk with Him kahit nasaan. Maraming mga mananampalataya sa ngayon, ganyan. Sa church, believer ako. Pero pagdating sa trabaho mo, pagdating sa eskwelahan mo, nakikita ba si Jesus? Lumalakad ka ba? Yan yung question ngayon dyan. Amen. So kung sa church, nakikita sa iyo si Jesus. Amen. Sa trabaho mo, dapat nakikita din. Sa ating, ano man ang kalagayan natin, kapatid, sa spiritually speaking, mahal ka ni Lord. Ang pag-ibig niya sa iyo hindi magbabago.
Kahit nabasahin mo ang Bible mo, mag-devotion ka o hindi, manalangin ka o hindi magbabago yan. Amen. Kasi hindi nakabase dyan. Ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, kahit nabasahin ko ang Bible ko, may times na hindi ako nagbabasa ng Bible sa isang araw. May times na nagbabago ba ang pag-ibig ng Panginoon sa akin? Hindi. Pero ang question is, nararanasan ko ba ng higit ang presensya ng Panginoon sa buhay ko? Lumalago ba ako sa pagkakilala ko sa Kanya? Am I growing in my relationship with my Lord and my Savior? Meron bang transformation na nangyayari sa buhay ko? Na mas higit na nakikita si Kristo sa buhay ko kahit na hindi ako mangaral? Amen. Hindi ito patungkol sa kaligtasan. Patungkol ito sa upang maranasan natin ang higit ng mga bagay na nais pa ng Panginoon na ating maranasan sa buhay natin. Kasi sa mundong ginagalawan natin, kailangan ng Panginoon yung mga taong committed sa Kanya. Para tayo ay maging maka-influence sa ating mundo na ginagalawan sa ating generation. Kailangan natin ng mga tao na hindi lamang sumusunod kay Kristo from a distance, kundi dinadala si Kristo saan man sila magpunta. Sila yung mga ilaw at asin na kung saan sila nilalagay ng Panginoon. Na hindi man sila mangaral, hindi magsalita patungkol kay Jesus, ang buhay nila ay nagsasabing may kakaiba sa'yo na gusto kong maranasan. Amen. Nariyan pa po ba kayo, mga kapatid? Sasabihin ko lang siguro ito, bago tayo magpatuloy, mahal ka ng Panginoon. Sa kalagayan mo, ano man ang kalagayan mo, mahal ka ng Panginoon. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Subalit sa karanasan, na nais na iparana sa atin ng Panginoon at sa pagiging kagamit-gamit natin sa Panginoon, there's more to it. May higit pa. I don't know about you. Pero ako nagdanais ako na Panginoon, gamitin mo pa ang buhay ko. Hindi ka pa tapos. Sa tingin nyo, magsisettle na lang tayo dito. Ilalagay ninyo ang sarili ninyo halimbawa sa akin. Pastor, tama na yan. Hindi, settle na lang tayo. Tayo na lang natin ang mangyari kung anong mangyari sa mundo. Hindi yun. Amen. Gawin natin kung ano pinagagawa ng Panginoon. Amen po ba? Ang alam ko, nais ng Panginoon na bago makita si Lord, ay maging kagamit-gamit tayo. A new season requires saying yes. Internal yun siya. Pero ang tanong ko ulit sa atin, kasi ano yan siya, personal na pagpapasya. Panginoon, andito ako. Saan mo ako dalhin? Ano man ang sabihin mo sa akin, Lord, na bitawan? Alis na tayo dyan. I'm all for you, Jesus. Alam natin, ang buhay ng bawat isa sa atin hindi perpekto. Amen po ba? Sino dito sa taas ang kamay ng perpektong yung muntik na. Muntik na si brother. Sino sa atin dito ang buhay mo perpekto na? Perpekto ka. O sige, wala. Ang perfection natin, naging perpekto tayo, naging just tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Sino man sa atin, wala. Hindi perfection ang pinag-uusapan natin dito. But a heart to follow Jesus. What progress requires is number 3, courage to step out in faith and trust God or trust the Lord in the process. Letting go, saying yes, and stepping out. Stepping out in faith and trust the Lord in the process. Knowing God's direction is not enough. So marami sa atin, halimbawa, nararamdaman natin, nakikita natin, the Lord forward.
Meron pa mga raming, may bagay ka na pinapagawa, Lord. Pinapakita sa akin. Na gusto mo pang gawin. But, knowing the direction is not enough. At kahit na yung pagsasabi mo ng, yes, Lord, hindi din siya sapat pa. Kinakailangan mo, ano ang sasapat? Hakbang. Kailangan mo humakbang. Amen. Ang hakbang ay hakbang siya ng pananampalataya. Courage to step out in faith and trust God sa process. Ang paghakbang tungo sa kung saan tayo dadalhin ng Panginoon, mangangailangan siya ng pagtitiwala sa Panginoon. Mangangailangan siya ng courage. Babasahin ko lamang itong Joshua chapter 1 verse 6 to 9. Sabi ng Joshua 1:6 to 9, ito ang utos ng Panginoon kay Joshua. At utos din sa bawat isa sa atin na tayo'y nangunguna. Halimbawa sa mga magulang, tatay, nanay. Utos ng Panginoon sa atin kung tayo ay mga leader, be strong and of good courage. So inutusan niya si Joshua. Utos ito. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to your fathers to give them. Kasi dadalhin mo itong mga taong ito. So kailangan mo, Joshua, maging malakas ka, maging matibay and of good courage. Kasi meron kang leadership na role. Meron akong pinagagawa sa'yo. Kailangan mo maging matibay. Ang sabi niya sa verse 7, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Lagpasan natin yung verse 8. Alam na natin lahat yan. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So ang command niya sa tatlong verses na binasa natin, tatlong beses niya yung sinabi, be strong and of good courage. Kasi ang pagsunod natin at pag-abante natin, pagsulong natin sa Panginoon, nangangailangan niya siya ng strength. Na hindi nagmumula, not necessarily agad-agad o una sa lakas mo, kundi kalakasan natin sa Panginoon, maging malakas tayo, be strong in the Lord and in the power of His might, and be of good courage. Magkaroon tayo ng tapang sa paghakbang. Amen. Hindi sapat na tayo ay nakikita natin kung saan tayo papunta. Oh Lord, sige, diyan tayo pupunta. Okay. Tapos sabi ni Lord, halika na. Yes, Lord, punta ako. Right? Pero ang susunod doon, kinakailangan mong humakbang. Paghahakbang ka sa pananampalataya, kinakailangan mo magkaroon ng tapang. Sabi ng Panginoon, magpakalakas ka, Joshua. Magpakalakas ang bawat isa sa atin. If we want to move forward, if you want to do the plan and the will of God for your life, you have to be courageous and of good courage. So, number 3, progress requires to step out in faith and trust God. Bakit siya nangangailangan ng faith and trusting the Lord? Because following the Lord, madalas, ang pagsunod sa Panginoon ay nagre-require siya. Following the Lord often goes against the current of the world. Ang pagsunod sa Panginoon ay pataliwas siya sa agos ng mundo. Kaya kinakailangan mong, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kasi kung dadalhin ka ng Panginoon, ang laging direksyon is upward. Pagka-upward na ang iyong galaw, paakyat, meron ng, ang mundo, meron ng tinatawag na, ang tawag ko dyan, ewan ko kung ang grammar niya is correct, meron ng gravitational force na hahatak sa iyo pababa. May gravity. Ang mundo ay may gravity. Kung gusto mong umakyat pataas, hahatakin ka ng mundo pababa, yung flesh mo. So kung gusto mong umakyat pataas, right? It will go against the current of the world. Yung current niya. Parang, halimbawa, pag ikaw ay mamamangka,
Nagsasagwan ka halimbawa. Pag sumagwan ka ng pasalungat sa agos, mahirap, hindi po ba? Pag hindi ka na sumagwan, aagusin ka. Papabalik. So gano'n ang parang ang pamumuhay bilang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit siya nangangailangan ng pananampalataya? Bakit mo kinakailangan maging matapang? At bakit mo kailangan magtiwala sa Panginoon sa pagsunod mo sa Kanya? Kasi it will go against the current of this world. So ang ibig sabihin niyan, yung dati mong mga barkada na magkasama kayo, sabay kayo sa agos ng mundo, kailangan mo silang iwanan. Sasalungat ka. So ngayon, mag-iiba na sila. At minsan, yun yung mga dahilan kung bakit ang nananampalataya sa Panginoon, okay na sinasabi nila ligtas na sila, kasi ayaw nilang sumalungat sa agos ng mundo. Okay na sila sa kung ano ang Kristiyano ako, pero pwede pa rin ako uminom. Kasama ang mga barkada ko. Right? Okay pa din ako manigarilyo. Basta Kristiyano ako kad Sunday. Yun ngayon yung magdi-divide yan. Magdi-determine yan. Amen. You need to have courage and to trust God in the process. Amen. If you want to follow the Lord. Because following the Lord often goes against the current of the world. Minsan, or sometimes, kung hindi man siya, madalas, obeying God means standing alone. Sa pagsunod sa Panginoon, may mga panahon na ikaw, ang mga dati mong kaibigan, mawawala sa'yo. Dati mong mga classmate, halimbawa, na okay kayo. Ngayon, magiging weird ka na sa kanila. Sometimes faith will make you look different. Ang pananampalataya mo minsan magiging parang weird ang tingin ng iba sa'yo. Magiging unpopular ka na tinatawag. Kaya ang iba, ayaw nila. Kasi ayaw nilang hindi maging katanggap-tanggap sa dati nilang mga kaibigan, pamamaraan ng sanlibutan. At bakit kayo na kailangan ng courage? Number 2, because God's assignment often is bigger than your ability to accomplish. Bakit siya nangangailangan ng courage? Sapagkat ay papagawa ng Panginoon sa iyo. Pagpagawa ng Panginoon sa iyo, papagawa ng Panginoon sa atin, ay nangangailangan siya ng higit. Hindi lamang yung ating ability. Higit siya na mas malaki kaysa sa kung ano ang meron tayo sa resources natin. Amen. What God asks you to do will often stretch your beyond your comfort zone. Stretch ang ating comfort zone, personally, spiritually, relationally, financially, at kahit sa ministry. Kapag susunod tayo, ang progress na ito, halimbawa, mga kailangan tayo na labas tayo sa comfort zone natin. Manampalataya tayo ng higit sa kung ano ang status quo lang. Amen po ba? Narito pa po ba kayo? Sa atin, sa pinagagawa ng Panginoon sa atin, nagre-require yan siya, kahit sa individually o kahit sa ministry, magre-require yan siya, na iwanan natin yung comfort zone natin. Kung tayo komportable na dito, Pastor, dito na lang tayo, okay na tayo dito. Amen. Narito pa po ba kayo? Magre-require siya na tayo ay manampalataya tayo sa Panginoon. Sama-sama tayo. Ewan ko kung sino ang sasama sa inyo. But let's believe God together. Alam ko na meron tayong mga nararanasan. Meron tayong mga challenges. Kumbaga, china-challenge tayo as we move forward. But let's not settle. Huwag tayo masettle sa ating comfort zone. Tayo manampalataya pare-parehas na Panginoon. We will move forward. Amen po ba? We will let go and we will go. Amen. At pangatlo, kung bakit kailangan natin ng pananampalataya sa ating paglakad sa Panginoon, because God's direction will not always make sense initially. Ang direksyon ng Panginoon initially, sa umpisa, hindi siya magme-make sense.
sa isipan mo. Kapag may pinagagawa ang Panginoon sa'yo, halimbawa mag-start ka ng business lang, kahit mag-start ng business, pag may narinig ka sa Panginoon, pagpapalain kita, minsan, it doesn't make sense. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ganito. Hindi mo alam kung saan ang tao manggagaling. But God's direction will not always make sense initially. Hebrews chapter 11 verse 8, at matatapos na tayo dito. Hebrews chapter 11 verse 8, by faith, Abraham, when he was called to go into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whether he went. Sa King James yan siya. Pero kung halimbawa babasahin natin, by faith, puputol-putulin natin para mas madaling maintindihan, by faith, Abraham, when he was called, obeyed. By faith, Abraham, nung tinawag siya, sumunod. By faith. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, alam niyo, tinatawag. Pero hindi sumunod. Sa atin, halimbawa, may pagkatawag ang Diyos sa buhay mo. Pero ang tanong, hindi kung may pagkatawag ka o wala, ang tanong, susunod ka ba? Sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. By faith, Abraham obeyed when he was called. And he went out. Sa pagsunod niya, he went out, at ito yung kapansin-pansin dyan, he went out not knowing where he was going. Sa pagsunod natin, hindi lahat yan mafi-figure out mo. Kailangan one step at a time. Halimbawa, kapag nilid kayo ng Panginoon, dadalhin niya kayo. Kapag dadalhin kayo ng Panginoon, halimbawa, papupuntahin, example lang, alam ko baka ito, ang example na ito ay baka masyadong sa atin. Halimbawa, dadalhin kayo, papupuntahin kayo ng Panginoon ipagpalagay lang sabihin na ang pagkatawag ng Panginoon sa inyo ay pumunta ng Batangas o Tagaytay. Halimbawa, nasan ba tayo ngayon? So, ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, ang una niyan, sasabihin sa iyo ng Panginoon, kung saan ang daan, di ba? Punta ka ng South Luzon, pumunta ka ng SLEX. Yan. Para mabilis, kung doon ka, o kung saan ang tamang daan. Nalilito ako, nasa Cavite ba ako, sa Las Piñas eh. Pero saan ba dito papunta yun? Halimbawa na lang, medyo magulo yung illustration. Halimbawa, pupunta ka ng Baclaran, kung saan ang daan, halimbawa. Wala kang sasakyan, pupunta kang Baclaran. Ang destinasyon, ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo, Baclaran. Ang sasabihin sa iyo ng Panginoon na first step, ganito. Hindi niya sasabihin sa iyo na pupunta kang Baclaran. Ang sasabihin niya sa iyo, sumakay ka ng tricycle diyan sa Evacom. Papunta ng Evacom. Yun lang yung unang sasabihin niya sa iyo. Pagdating mo sa Evacom, ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, sumakay ka ng jeep, papuntang Baclaran. Hindi ka niya overwhelm ng lahat ng detalye. Kasi pag nakita mo, baka hindi ka na sumunod. So, ganun ang pagsunod sa Panginoon, one step at a time. Kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, puzzle by puzzle yan siya. Ipapakita ng Panginoon sa iyo ang ganito kalaking picture. Kaya lang pag binuhos na, hindi mo na maintindihan kung saan siya mag-fit. Ang bawat isang puzzle. Subalit kinakailangan nating sumunod sa Panginoon. Narito pa po ba kayo? Susunod sa Panginoon na mayroong pananampalataya. Abraham, when he was called to go out into the land with the Lord that had called them, he obeyed. And he went out not knowing where he was going. Yun yung tawag doon, pananampalataya. Because faith does not require knowing everything. Faith requires trusting the one who knows everything. Trust, pananampalataya. Sa pagsunod natin sa Panginoon, what you have may not be the knowledge of everything. Minsan tayo, hindi po ba kung tayo ay gustong sumunod, pakita mo sa akin lahat bago ako susunod. Amen. Pero hindi yun ang binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung knowledge ng lahat-lahat, kundi ang meron tayo sa ating pagsunod sa Panginoon ay yung pagtitiwala. Magtiwala ka sa unang hakbang, nagtitiwala ka doon sa nakakaalam ng lahat ng ito because that is what you have. What you have is trust.
Hindi yung knowledge, hindi yung perfect na perspective. Kasi mag-iiba-iba yan siya. Habang lumalaki tayo, lumalago tayo, tumatanda tayo, nag-iiba ang perspective mo. Nag-iiba ang pananaw. Amen. Perspective, hindi yun ang nire-require. Knowledge is not required in obeying God. Trusting the Lord is required in your obedience. So pagtitiwala sa Panginoon. Amen? The Lord is calling us forward. But moving forward again requires letting go, saying yes, and stepping out. Magbibigay lang ako ng challenge sa atin bago natin tapusin ito. And I pray na hindi lang tayo nakarinig ng mensahe, but ask yourself, yung tinanong natin nung nakaraan. So tatanungin ko ulit kayo, ano ang pinapakita ng Panginoon sa atin? This season, honestly speaking. Tingnan natin, kung wala kayong makita sa ngayon, gusto ko itanong ninyo ito as bilang assignment. Itanong ninyo, pag-uwi ninyo sa bahay, anong season ako ngayon? Anong pinapakita ng Panginoon sa akin? Anong gustong ipagawa sa akin ng Panginoon sa kapanahonang ito? Tanungin natin ang sarili natin. What God is showing you in this season? What new things? Anong bagong bagay ang pinapakita ng Panginoon? Anong mga vision na bago na pinapakita ng Panginoon? Anong future ang pinapakita niya sa iyo na lalakaran mo? Saan ka dinadala ng Panginoon? Where God is leading you? Anong territory, anong mga new territory ang pinapakita ng Panginoon sa iyo? What new assignments? May binibigay ba sa iyo assignment ng Panginoon na dati hindi mo ginagawa, ngayon ay ginagawa mo? At kung tatawagin ka ng Panginoon, halimbawa, na dati tatawagin ka niya sa isang banibagong assignment, yun yung magre-require sa iyo ng kinakailangan mag-move out ka in faith. Step out in faith kung merong mga bagong assignment na pinagagawa ang Panginoon sa atin. Anong mga bagong level ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo? At ang pangako ng Panginoon, ulit, ang pangako ng Panginoon dyan, Joshua chapter 1, verse 6 to 9. Be strong and of good courage. Tayo pong lahat tumayo. Ano man ang pinapakita ng Panginoon sa atin sa ngayon, mga kapatid? Maaaring kayo, individually, kung wala kayo nakikita sa ngayon, hingin natin sa Panginoon. Anong season ito sa buhay ko, Lord? Anong season ito sa buhay ko, Panginoon? At least, pagpasok natin ng September, makakita tayo ng mula sa Panginoon. Tingnan natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Pagkatapos ng August, magsi-September. Subalit ayaw natin, I don't know about you, but ayaw nating manatili sa kung nasaan tayo. Amen? Amen po ba? Nais natin na kung saan tayo nais na dalhin ng Panginoon individually and as a church. Nais natin na sa tulong ng Panginoon ay dalhin tayo ng Panginoon sa mas mataas na bahagi. Bagong teritoryo. Nahigit tayo, hindi lamang kumbaga hindi lamang tayo magkamit ng kung ano man ng mga material na possession. Subalit maranasan natin ng higit ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Pikit lang po natin ang ating mga mata. Makipag-commune lang tayo sa sandaling ito sa Panginoon. Panginoon, naririto kami bilang isang iglesia, bilang isang church. Alam namin, Panginoon, na you're calling us forward. Individually, perhaps, marami sa amin, Panginoon, na meron kang mga binuksan na mga bagong pintuan para sa amin.
Lord, more than higit, Panginoon, kaysa sa panibagong experience, higit kaysa sa promotion, higit kaysa sa pagtaas ng sahod, higit kaysa sa mga pagpapala financially na maaaring binuksan mo. Lord, nais naming maranasan ka ng higit sa aming buhay. We don't want to take life for granted and to just live our lives para lamang sa aming sarili. Panginoon, nais namin sa bawat taon at nalalabing mga panahon at taon ng mundong ito, ng sanlibutan ito, ng aming buhay, nais namin, Panginoon, na magamit mo kami. Nais namin, Panginoon, na ang aming mga buhay ay higit na maging display ng iyong pag-ibig, ng iyong kabutihan sa mga tao sa aming kapaligiran. Panginoon, sa iglesyang ito, sa church na ito, alam namin, Panginoon, that you're calling us forward into the greater things, greater heights, new territories. But Lord, we pray and ask you in Jesus' name, bigyan mo kami, Panginoon, ng bawat isa sa amin ng kalakasan, nagbubuhat sa iyo, nagmumula sa iyo, Panginoon. Give us that strength and courage to move forward. And Lord, kami po, Panginoon, ay magpipress on. Not that we have already attained all this, but we press on. Lord, magpipress on kami katulad ng sinabi ni Apostle Paul. We press on to lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of us. We will press, Lord, toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Panginoong Jesucristo, naririto kami bilang iyong katawan. Gamitin mo kami. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin na makita ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Na hindi kami, Panginoon, mga taong compromise. Kundi kami, mga tao, Panginoon, na nakahanda na sumunod sa iyo all the way at all out para sa aming Panginoong Jesus. Panginoon, alam mo din ang aming spiritual na kalagayan, emotional, maging ang aming mga mental na kalagayan sa sandaling ito, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Take us by the hand. Lead us, Lord, by the hand. Amen. Sa kung saan kami, Panginoon, maaaring mahina, give us the strength. Give us the courage, Lord, to step out. Give us the courage, Lord, to let go. To say yes and to step out. Panginoon, salamat sa buhay ng aking mga kapatid at dalangin ko, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Na ipapakita mo patuloy sa amin, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, at ang iyong kahabagan sa bawat araw namin. Salamat, Panginoon, na kami ay hindi nag-iisa
sa aming paglakad kasama ang aming Panginoong Jesucristo, but we have the Holy Spirit as our great helper. Lord, we trust you. Take us by the hand, Lord. Take each one of us by the hand. Lead us forward. Panginoon, salamat sa iyo. Nagpapasalamat kami, nagpupuri, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa patuloy mo, Panginoon, na pagsusupply sa amin ng kung ano man ang supply na aming kailangan as we look to you, Jesus, because you are the author and the finisher of our faith. We thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. This is our prayer. We ask you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.